You will hear it tomorrow. Attorney, how's the former president so far? Former president is in good spirits as always. Obvious na nga na ang legal strategy ni Nicholas Kaufman, ang paldong-paldong British-Israeli lawyer ni Digongyo sa ICC, ay mag-go for full-blown trial at idrag o idawit dito ang Marcos administration at ang mismong ICC. Ibig sabihin, nakahanda na ang pamilya Duterte na gumastos ng bilyones sa loob ng 5 o mahigit pang taon at may basbas na nga ang pamilya Duterte kay Kaufman. For President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape, or form. Ayon naman sa pahayag ni Kaufman sa unang araw ng confirmation of charges ng kanyang bilyonaryong kliyente, satisfied daw si Digongyo sa kanyang argumento kahit hindi ito umattend sa hearing. He has not been monitoring the hearing because, as you know, he gave a waiver. But you always give him an update. I give him a report, of course. I'm counsel and I'm expected to give my plan to a report of what I'm doing. It would be enough. When was the last time you gave him a report? I told you yesterday. Una, maraming nagtataka kung bakit si PBBM ang naging target ni Kaufman sa unang araw ng hearing. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Maging sa hearing kahapon, ang PBBM admin din ang naging sentro ng mga argumento ni Kaufman sa ICC. I would like to show you the statistics pertaining to the rate of killings since the former president has left power, and the responsibility for law and order has passed into the hands of President Ferdinand Marcos Jr. Kaya nagtataka si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung bakit ang Marcos administration ang naging topic ni Kaufman sa kanyang mga argumento. Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulo Marcos Jr.? Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya, ito nakakatawa. Pero ang hindi na nakakapagtaka rito ay ang kapansin-pansing naging kumpas ng mga DDS at mga DDS fake news peddlers sa Pinas. Bago pa ang hearing sa ICC, lumabas na ang destabilization plot ng mga DDS at kasama sa target nila ang ICC. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Inakusahan pa ng mga ito ng corruption at bribery ang ICC investigators na pumunta sa bansa para mag-imbestiga. So you did say nga na the ICC investigators may have committed graft and corruption. Yes. In fact, you now even add bribery kasi kahapon tanda ko lang was graft and corruption eh. So let me ask you about that po. Actually, that's the root of my question. Was were you saying that this was used for their operations in the Philippines or for them to take home as their their bribe or loot? Kasi now you're saying bribe. Inakusahan pa ng mga ito ng corruption at bribery ang ICC investigators na pumunta sa bansa para mag-imbestiga. Yes, kasi they are investigators, no? They are investigating, but they were wined and dined by Trillanes and the known political opponents of the person they are investigating. Kaya po, hindi po ba kwan yun, bribery and even graft and corruption? Bakit ipapabayad nila sa ibang tao yung kanilang expenses dito? Ayon kay former Senator Antonio Trillanes, maaaring gamitin daw yon ni Kaufman para mag-petition ng mistrial sa ICC. We're getting information right now na galing sa Duterte camp. Yung nag-finance, nagpa-organize nito. Itong mga front, siyempre si Baligod yung gustong umiksena dyan. Pero nakita namin yung mga iba't ibang mga information like the cars used by the Marines sa pagpunta ng presscon, nakaregister yung sa asawa ni Mike Defensor, yung isang vehicle. So, makikita mo, hindi to nangyari parang at random. 18 ex-soldiers
ano yan, paano sila nag-usap-usap? You can imagine how they organize this. So, ano to, talagang ginawa ito nung kampo ni Duterte kasi they stand to benefit most from this. Ako, based on the information we're getting, gagamitin ni Kaufman itong presto nila to try to probably ask for a mistrial because sabi nila may na-compromise daw. Kung magagagawin nila lahat ng dirty tricks in the book. Para sa amin naman, halatang ready na nga ang pamilya Duterte na gumastos ng bilyones mula sa kanilang ninakaw na pera at alleged drug at pogo money at i-weaponize nga ang ICC case ni Digongyo hindi lang laban sa Marcos administration kundi pati na rin sa presidential campaign ni VP Pionatic Sara Duterte sa susunod na elections. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home eh. In fact, hindi na namin pinag-uusapan yun, sir. At para kay Piona, tanggap na daw ng pamilya Duterte ang kapalaran ng kanilang ama at dun na nga sa kulungan sa The Hague, mamamatay ang huli. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay sa kulungan ng ICC. Nandun yun. Nakalagay sa statement niya sa court na nagsasabi na hindi siya a-attend sa mga hearings ng confirmation of charges.